Japanese anime ang aking dalaga. Sa mga nagtatanong kung same person pa rin ba ang editor ko, yes, hanggat nagba-vlog ako, wala akong ibang magiging editor and partner sa YouTube, si Simon lang. Kasama ko at kasama nating tatanda si Simon to netizens. Feeling ko, may career ako sa pagkanta. Kung sa atin sa Pinoy, may tinatawag tayo na totka, feeling ko meron din sa Korean. Kayaan yung ako na lang yung mag-isip. Huwag na kayo mag-isip kay Alex. Behave yun. Baka pati kayo magka-anxiety. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel and this is my life in Korea. Samahan niyo ako ngayong araw na to. Diyan lang kayo to netizens. Prepare ako breakfast ng mga kids. Si Ina magsi-cereal lang. Garlic rice to. Enjoy your class. Go. Bye. Love you. Bye-bye. Oh! Bye. Hayako. Bye-bye. Okay. Love you. Have a nice day. Bye-bye. Hindi naubos ni Ina yung cereal niya. Ako nakakain. Hindi pa naman masarap ang cereal kapag nababad na sa milk, no? Pero sayang kasi. Anong breakfast niyo? Taglamig na naman. Kailangan ko na naman mag-ayos ng closet namin. Itatago yung pang summer. Ilalabas yung pang winter. Nakakapagod kaya yun to netizens. At saka, magastos. Like, si Ina and Ijun, yung damit nila from last year, hindi na nila magagamit this year kasi napagliitan na. So, kailangan na naman bumili ng bago. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to the water now. The wine, take it out of cue. This can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. I know. Where else could
pieces ng figure ni Ina. Kailangan kong i-dispose. Ayaw niyang ipatapon, pero sabi ko kasi, nag-a-accumulate lang ng space and ng alikabok. So sabi ko, dispose na natin. Total naka-display naman yung mga figures. So nag-agree na siya last night. Nangihinayang si Ina sa picture. Na-addict na sa Japanese anime ang aking dalaga. Nagkakwentuhan kami. Sabi ko, anong itsura nung ideal man niya? Kasi diba nagkaroon siya ng ex-boyfriend na Korean. Sabi niya, yung mukhang Japanese anime. Sabi ko, baka mahirapan ka magka-boyfriend ulit niyan. Kung hahanap ka ng mukhang Japanese anime. Tapos sabi niya, hindi ko pa naiisip mag-boyfriend ulit, mami. Saka na lang. Mag-aaral muna ako. So, natuwa naman ako. Somehow, nakatulong kay Ina yung na-experience niyang relationship and heartbreak. Kasi, she realized na mas importante na ma-achieve yung mga goals sa life kaysa makipagrelasyon ng maaga. Pero alam nyo, may fear ako na baka na-trauma yung anak ko dun sa heartbreak niya. And baka mawalan siya ng interest na makipagrelasyon. Huwag naman sana. Pero bata pa naman si Ina. Okay. Daming box. Pakikialamanan ko to, lipat ko lang ng pwesto. Dito na lang. Dapat naaarawan yung halaman niya. This time, yung room naman ni Ijun ang aayusin natin. Ang gulo kasi ng wall ni Ijun, dikit lang ng dikit. Tanggalin ko yung mga ibang nakadikit dito. Natatanggal yung ulo. Sorry naman. I-recycle ko pa to. Dito pa itatapon. Nakailang birthday na to. Buhay pa rin hanggang ngayon. Sayang naman kasi. Ito yung nabili ko sa Daiso na shower head. Ay! Okay. Set pa.
Nagulat ako. Akala ko walang head. Pagod na ako. Tuliro na ako. After nito, magpapahinga na ako. Ang mura lang nitong shower head, 5,001 lang. Yung nabili ko sa Chaju, mas pricey eh. Pero, mas quality kasi. Compared yung binibenta sa Daiso. Pero okay lang. Kung maingat naman tayo sa mga... Ay, nasko na. Speaking of ingat. Mas sharp yung papel, yung box. Kailangan mag-ingat talaga tayo. Palit din ako ng toilet brush. Kapag gumagawa ako ng mga household chores, hindi ako nagsi-cellphone para walang distraction and magawa ko lahat ng kailangan kong gawin. Kasi kapag may mga distractions, wala tayong matatapos. Aabutin tayo ng siyam-siyam yan. Bakit tinawag na siyam-siyam? Siyam. Using ko lang pang recycle kasi. Pag magtatapon ng recycling materials, dapat walang mga tape. Malinis. Pinapagalitan ako ni Alex kapag hindi maayos yung mga recycling materials. Dahil ayaw kong mapagalitan ng asawa ko, di pala. Dahil ayaw kong magtampo kay Alex kapag pinagalitan niya ako, so, ginagawa ko yung tama. Maliit na bagay lang naman to. Para iwas tampuhan, iwas sama ng loob. Kung mapapansin nyo, nung birthday ni Ina, naglalambing ako na kung pwede siya na maghugas ng pinagkainan. Kasi pagod talaga ako nung araw na yun. Pero ang sagot ni Alex, sabi niya ayaw niya maghugas ng pinagkainan, 'di ba? So, kung pipiliin kong magtampo sa kanya and sumama ang loob, masisira yung araw ko. So, hindi ako nag-focus dun sa pag-say ng no ni Alex. Nag-focus ako dun sa actions niya after ng birthday celebration ni Ina. Kung mapapansin nyo, niligpit niya yung mga plates and spoons sa table. Tsaka niya nilagay sa sink para hindi ko nagawin. So, yun yung nakita ko. Kaya, hindi masama ang loob ko sa asawa ko. And natapos ng maayos, masaya, kahit simple lang, yung birthday celebration ni Ina. So, nasa sa atin yun. Kung ano yung titignan natin. Yung mga bagay ba na hindi nagagawa ng partner natin or yung mga bagay na ginagawa nila para sa atin. So, yun lang to netizens. Magkabit na tayo ng shower head. Dami ko na namang daldal. Maya-maya, magba-bright yan. Ito yung panghilod ni Alex eh. Palitan ko na. Brush para sa tiles. Ay, nako! Ay, nako. Masyadong maliit yung butas. Wait lang. Wait. Ito munang shower head ang ikakabit natin. Okay, check natin. Okay. Nilagyan ko na ng tali. Carry na. Done. Thank you, Lord. Papahinga na ako to netizens. Just trying to give you some
And to netizens, nakaligo na ako. Gagawa ako ng egg spread para sa mga bata. Naglaga na ako ng itlog. Si Alex late ang uwi today. May company dinner. Mag-iinom na naman. Madalas akong maglaga ng itlog. Kasi nilagang itlog yung kinakain ko kapag nagugutom ako. Nagda-diet ba ako? Actually, hindi ako nagda-diet eh. Yung 1 meal a day, tinatry ko siyang i-practice. Pero kapag gutom ako, kumakain talaga ako. Thank you so much, Bisdak in Korea Vlogs, for sending me ampalaya and patola. Actually, yung husband ni Bisdak in Korea Vlogs ay aking student before in the Philippines. Ang English name niya ay Jim. So, ikwento ko yung story namin ni Jim sa susunod na vlog. Medyo interesting ang story. Kung sa atin sa Pinoy, may tinatawag tayo na totka. Feeling ko meron din sa Korean. Pero sa susunod ko na ikikwento. Okay. Kagay na tayo ng mayonnaise. Yung salt ko is Himalaya salt. Ground pepper. And parsley. Wala akong mustard eh. Okay na to. Ay, okay. Okay, done ang ating egg spread. Lately, hindi nakakapag-bake si Ina. Sobrang busy niya talaga. Kami ba ang magde-decide ng university kung saan mag-aaral si Ina and Ijun? Nasa mga estudyante na kasalalay ang kanilang papasukang university to netizens dito sa Korea. Hindi porket gusto namin silang makapasok, for example, sa Seoul University, makakapasok sila. Kahit afford namin, no. Kailangan nilang mapasa yung exam. Ijun is home. You say hi, my tuk. Hi, 해야지. Prepare ako ng egg and cheese sandwich. How are you today? Ani, 엄마. Oh, okay. 됐어. Medyo maalat yung egg sandwich, pero okay lang. May tinapay naman na. Wow, okay. Binila namin siya ng electric guitar. Wow! Snack na. You do your homework. Enjoy your snack. Can you give mommy a heart? Heart finger. Heart. Ani! Okay. Kain ako ng cake to netizens. Kain tayo. Merienda. Anong cake yung pinaka-favorite ko? It's carrot cake. Bakit ko naging favorite ang carrot cake? Every holiday, may binibigay na regalo. So that time, naka-receive ang tatay ng carrot cake. Tapos, nung natikman ko yung carrot cake na yon, sobrang sarap na sarap ako ha. Bata pa ako nun. So,
Simula nung natikman ko yun, naging favorite ko na ang carrot cake. Pero, mahirap siyang hanapin sa Pilipinas before. Kasi, hindi in-offer yun sa Goldilocks and Red Ribbon. So, madalas natin kinakain is yung choco cake, yung mocha cake, yung mga ganon, diba? Tsaka, parang pricey ang carrot cake. And, makakain mo lang siya sa mamahaling bake shop or somewhere expensive or fancy na lugar. So, yun. Naging favorite ko siya kasi nasarapan talaga ako. Hanggang ngayon, favorite ko ang carrot cake. Kain tayo to, netizens. I-share ko lang sa inyo. So, kami ni Simon, we've been friends for more than a decade na. And matagal ko na din siyang partner sa lahat ng bagay, especially sa YouTube. So, napag-usapan namin yung sa cake. Kasi si Simon hindi siya mahilig sa matamis eh. Tapos sabi ko, na-miss kong kumain ng carrot cake. Parang wala akong nakikita dito sa Korea. So, si Simon, naghanap siya ng cafe na nag-o-offer ng pinakamasarap na carrot cake. So sabi niya, daan tayo sa sa cafe somewhere in Seoul. Kasi that time may event kami na pinuntahan. First time ko na makakain ng carrot cake dun sa cafe na hinanap ni Simon for me. And until now, yun yung pinakamasarap na carrot cake na nakain ko dito sa Korea. Sa mga nagtatanong kung same person pa rin ba ang editor ko, yes, si Simon pa rin po ang aking editor. And hanggat nagba-vlog ako, wala akong ibang magiging editor and partner sa YouTube, si Simon lang. Si Simon kasi yung nakasama ko simula nung nagsimula ako sa pagba-vlog. Actually, nung nasa Korea si Simon, hindi lang siya editor. Naging photographer and videographer ko din siya. So, yung samahan namin, solid yon. And kahit anong conflict ang dumating, hindi naman nasisira yung relationship namin. Kasama ko at kasama nating tatanda si Simon to, netizens. Papunta ako ngayon sa Hyundai Outlet. Ipapalit ko ng size yung puffer jacket na regalo ko kay Ina. Samahan nyo na ako to, netizens. Siya lang kayo. Ikaw pa rin ang hanap ng pusong ligaw. Ikaw ang patutunguhan at pupuntahan. Pag-ibig mo ang hanap ng pusong ligaw. Mula noon, bukas at kailanman. Feeling ko, may career ako sa pagkanta. Anyway, tara na nga to, netizens. Bago pa kayo marindi sa boses ko. Kailangan ko lang ng practice. Kayo talaga, oh. Papaperfect ko rin tong pagkanta ko. This is the OOTD. 감사합니다. Okay, done. You're the reason why. Hiding by the baby.
I'm already home to netizens. Biglang sumakit yung ulo ko. Pagkagaling ko sa Hyundai outlet. May ulam pa naman kami, ipapainit ko na lang. Ang totoo to netizens, kapag may mga company dinner na pinupuntahan si Alex, hindi ko maiwasang mag-isip. Kasi, syempre, dito sa Korea, kapag company dinner, may kasamang inom and may mga times na nagpupunta sa KTV. Yung mga nakikita nyo sa K-drama na may private room, tapos nag-i-invite ng mga babae para mag-entertain sa guest. Nangyayari yun. Lalo na kapag kasama yung mga boss. So, yung iba, hindi maka-no. Kailangan sumunod out of respect. But, Alex always assures me na hindi siya kagaya nung iba. Tiwala lang, syempre. Pahinga ko na muna. Syempre, dumating na si Ina. Kakain na daw siya. Parang ganda ng ilaw dito sa kwarto. Parang ang ganda ng aura ko. Parang bagay sa akin yung mukha akong pagod and ganito yung messy yung hairstyle. Masakit na yung ulo pero masakit talaga ulo ko to netizens. May natirang salmon from Ina's birthday. Ito daw kakainin niya. Siyempre, hindi na naman ako makakapagpahinga. To netizens. Stay there. Okay. Finish this video, please. Magtupi ako ng towels. Hindi rin naman ako, talaga, makakapagpahinga ng maayos hanggat hindi nakaka-uwi si Alex. Bye na to netizens. Hayaan yung ako na lang yung mag-isip. Huwag na kayo mag-isip kay Alex. Behave yun. Baka pati kayo magka-anxiety. Hindi ko kasi ugali na tawagan si Alex. Pag sinabi niya na company dinner, understood na yon. Kasi dati, nung bago kami mag-asawa, pag company dinner tapos wala siyang parinig, tawag ako ng tawag. Parang na-stress siya kapag ganun. Kasi hindi niya basta-basta masasagot yung tawag ko. So, isa yan sa mga bagay na pinag-usapan namin mag-asawa. Pag company dinner, I have to understand na hindi niya ma-entertain yung call ko. So, and sabi niya, you don't have to call me. Tatawag ako sa'yo pag katapos na ng dinner / inuman. Baby, do you want me to make egg sandwich for you? Later. After academy. Papasok pa si Ine. Every night, may nag-a-announce sa apartment na pagdating ng 10 p.m., bawal nang mag-ingay. Bawal magtakbuhan, bawal mag-play ng musical instrument, tapos yung mga pets, hindi na pwedeng maglaro-laro, ganyan. Babay na talaga to netizen. Sige na, hayaan yung ako na lang ang mag-isang dumaan sa pag-iisip na to.
Bye to netizens. Thank you sa araw na to kasi hindi niyo ako iniwan. Huwag niyo akong iwan. Bye-bye.